kailangan namin bumiyahe papuntang Isabela City dahil nandun ang jump-off port papuntang Lampinigan Island. Kasama namin today ang LGU ng Lamitan at over my stay here, halos pamilya na ang turing ko sa kanila. Napakasimple lang ng buhay dito guys at yun na nga yung mga bangka na sasakyan namin papunta dun sa island. Bumili nga pala kami ng maraming chichirya para kainin habang nandun kami sa isla. Meron din kaming baong kanin at ulam at tubig, pati na rin itong isang malaking speaker para masaya yung stay namin doon. Hindi lang snacks yung dala-dala namin, meron din kaming baong ice candy na ginawa pa nila para sa trip na to. Avocado flavor yan guys at sobrang creamy, para kang kumakain ng ice cream, ang sarap. Ito naman yung port ng Isabela, nandito rin kami galing nung pumunta kami ng Malamawi Island. Ang pagbabangka dito guys ay hanap buhay na rin nila. Kailangan nilang magbangka para lumipat from one island to another and hindi lang para magbakasyon kundi para pumasok at umuwi sa trabaho, magdala ng goods tulad ng pagkain at iba't ibang produkto at marami pang iba. Nung huli kaming sumakay dito, 400 yung binayaran namin papuntang Malamawi Island at around 6 to 7 persons kami. Sayang nga lang at hindi ko natanong kung magkano nga ba yung bangka papuntang Lampinigan Island, pero kita nyo naman sobrang dami kasi namin sa bangka. From Isabela City, around 45 minutes din para makarating dito sa Lampinigan Island. Isa lang naman to sa pinakamagagandang beach dito sa Basilan Province. Medyo makulimlim pa kasi pero kita nyo naman kung gaano kaganda at kalinis yung tubig dito. Napakalinaw at crystal clear water talaga yan, lalo na siguro kapag maaraw tapos kumikislap yung tubig. Kita nyo, napakababait talaga ng mga tao dito. Dahil hindi pa masyadong developed itong Lampinigan Island, libre lang para makapunta dito guys. White sand din yung buhangin dito kaya lang medyo makulimlim kaya hindi natin masyadong ma-appreciate, pero ang ganda niyan talaga lalo na kapag umaraw. Although hindi pa siya masyadong developed, meron ditong mga cottages na pwede nyong rentahan kapag nagstay kayo dito. Sa nagkakahalagang 350 pesos, kasya na dyan ang 10 to 15 persons sa isang cottage. Diba guys, sobrang mura talaga. Dahil sobrang aga namin gumising, nagbaon na lang kami ng kanin at ulam para sa agahan at dito na rin namin yon kinain. At syempre bago kami kumain, nagdadasal muna kami bilang pasasalamat na safe kami nakarating dito at sama-sama kami ngayong araw. Buti na lang at nagsimula ng gumanda yung panahon at dahil dyan mag-iikot-ikot na kami. Ang isa sa dahilan kung bakit napakaganda dito sa Lampinigan ay dahil dito sa rock formation na ito. Pag umakyat ka dyan, overlooking yung island at makikita mo kung gaano kalinaw yung tubig. Alam nyo ba, sobrang feel good talaga ng buong stay ko dito sa Basilan at kahit saan kami magpunta, grabe, ang saya-saya ko talaga. Hindi ko na alam kung paano ko ba i-describe sa inyo na sobrang ganda talaga ng tubig dito. Sayang at hindi ako nakapagdala ng goggles, pero even without the goggles guys, as in kitang-kita mo yung paa mo kapag nakatayo ka sa tubig. Usually guys, wala talaga masyadong tao dito, pero nung pumunta kasi kami, holiday ng mga Muslim. Kaya naman medyo maraming mga tao and nakakatuwa kasi dito sa Basilan City, napaka-harmonious ng relationship ng Muslim at ng mga Kristiyano. Ganito naman kaputi yung sand nila. Ayan, medyo maaraw na kasi kaya napakita ko na siya and pinong-pino din talaga siya guys. Nung hapon, kinailangan na namin umuwi dahil syempre hindi naman kami pwedeng maabutan ng dilim dito. Ayan, yung tubig. Kita nyo naman sobrang ganda talaga. After almost 45 minutes, nakabalik na kami ng Isabela City. Kung naghahanap naman kayo ng makakainan, may mga restaurant din dito. Ganito yung mga malalaking kainan dito guys. Parang mga kainan din kapag nasa probinsya tayo. And best of all, napakasarap ng mga pagkain nila. So halo-halo yan. May seafood, may chicken, may pork, at marami pang iba. Medyo naging emotional lang tong kain namin kasi malapit na akong umuwi. Kaya naman isa-isa na silang nagpapirma ng mga gamit nila. Gusto ko lang sabihin na first time ko pumirma sa iPhone guys. Nakakakaba pero syempre nakakatuwa din naman at nakakalaki ng puso. So that's it for now guys. Thank you for watching and see you on my next video.